Magandang araw mga bata! Meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Bago natin umpisahan ang ating bagong talakayan, magbalik-aral muna tayo. Ano ang ating tinalakay kahapon? Tama, napakahusay. Kung gayon, wala na bang kayong mga katanungan tungkol sa ating tinalakay kahapon? Napakahusay. Pamilyar ba sa inyo ang anyong lupa at anyong tubig? Subukan natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isang larawan. Maipapakita ako sa inyo ng mga larawan at hulaan ninyo ito. Pag anyong tubig ang nasa harapan, ang isasagot nyo ay numero 1. Pag ang anyong tubig naman ang nasa larawan, ang isasagot nyo ay numero 2. Ang unang picture ay magaling. Magaling. Magaling ang inyong naging kasagutan sa aktibidad. Sa inyong palagay mga bata, ano ang ating tatalakayin sa umagang ito? Magaling. Talakayin natin sa umagang ito ay mga anyong lupa at anyong tubig sa Rehiyon 10. Bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin ngayong umagang ito, babasahin muna natin ang mga layunin sa pagkatuto upang tayo ay magabayan sa buong aralin. Sabay-sabay nating basahin. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang A. Nakatutukoy ng iba't ibang anyong tubig at anyong lupa ng sariling lalawigan sa rehiyon. B. Napaghahambing ang mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng mga lalawigan sa sariling rehiyon. At C. Na ipapakita ang pagmamalaki sa mga anyong lupa at anyong tubig sa mga lalawigan ng sariling rehiyon sa pamamagitan ng paggawa ng polyeto o poster. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo ba kung ano ang anyong lupa at anyong tubig? Tama, ang anyong lupa at anyong tubig ay hindi basta napapalitan dahil sila ay may mga natatanging katangian. Halimbawa, ang anyong tubig ay kilala dahil sa katangian na kung saan nag-iipon ang tubig. Magbigay ng halimbawa sa anyong tubig. Magaling. Ang mga nabanggit ay halimbawa ng anyong tubig at kung mapapansin natin ay hindi lang maliit na porsyento ng tubig ang naiipon sa mga nasabing halimbawa. Ang anyong lupa naman ay may iba rin na katangian sa anyong tubig. Ito ay may mga bahagi ng kalupaan na kinakatawan bilang isang element ng topografiya. Magbigay ng ilan sa mga halimbawa ng anyong tubig. Magaling! Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ay mas kilalanin pa natin ang anyong lupa at anyong tubig dito mismo sa ating rehiyon. Bakit kaya sa tingin ninyo ay maraming turista ang dumadayo o pumupunta sa ating rehiyon? Tama! Ang turismo ang isa sa mga pangunahing rason at ito ay dahil sa mga natatanging likas na yaman na meron ang rehiyon natin. Muli, anong rehiyon ang Hilagang Mindanao? Magaling! Ang Hilagang Mindanao ay Rehiyon 10. Ang Hilagang Mindanao ay itinatalagang ika-10 rehiyon ng Pilipinas. Binubuo ito ng 5 lalawigan, ang Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ito ang mapa ng Hilagang Mindanao, Rehiyon 10. Nakita nyo ba? Galing! Maraming yamang tubig na ipinagmamalaki ang Rehiyon 10. Magbigay ng anyong tubig sa ating rehiyon. Magaling!
Ito ang mga anyong tubig sa ating rehiyon. Ang una ay ang Maria Cristina Falls. Matatagpuan ito sa lungsod ng Iligan. Ito ay pinagkukunan ng enerhiya sa Mindanao. Dahil dito makukuha ang malaking supply ng kuryente. Ito ang larawan ng Maria Cristina Falls. Ang susunod naman ay sabay-sabay nating basahin. Cathedral Falls. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Kabatagan, Lanao del Norte. Ito naman ang larawan ng Cathedral Falls. Nakikita niyo ba, class? Okay. Ang susunod naman ay Talon ng Katibawasan. Isang nakakamanghang talon na matatagpuan sa isla ng Camiguin. Ito naman ang Talon ng Katibawasan. Ang susunod naman ay Mantigi Island, ay isang maliit na 4.4 hektaryang isla na matatagpuan sa off the coast of Volcanic Island, province of Camiguin. Ito naman ang larawan na Mantigi Island. Nakakasunod ba ang lahat? Ano-ano nga ang aming tubig sa ating rehiyon? Magaling! Mako naman tayo sa mga matatanyag na anyong lupa dito sa ating rehiyon. Magbigay ng halimbawa ng anyong lupa dito sa ating rehiyon. Tama! Ito ang mga halimbawa ng anyong lupa dito sa ating rehiyon. Ang una ay Bulkang Hibok-Hibok. Sabay-sabay nating babasahin. Ang bundok ng Hibok-Hibok na kilala rin bilang Bulkang Katarman ay isang estratobulkan na nasa pulo ng Camiguin sa Pilipinas. Isa itong bulkan na buhay o aktibo sa bansa at kabahagi ng singsing ng apoy sa Pasipiko. Ito ang larawan ng Bulkang Hibok-Hibok. Ang susunod naman ay Bundok ng Kitanglad, ay isang hindi aktibong bulkan na matatagpuan sa Kitanglad Mountain Range sa Bukidnon. Ito naman ang larawan ng Bundok ng Kitanglad. Nakita niyo ba, class? Okay. Ang susunod naman ay ang Bundok ng Timpuong, ang pinakamalaking bundok sa isla ng Camiguin. Ito naman ang larawan ng Bundok Timpuong. Nakakasunod ba ang lahat, class? Ano-ano nga ang mga anyong lupa dito sa ating rehiyon? Magaling! Mula na mga bata ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawin. May kalayaan kayong pumili ng leader, taga-sulat at maging taga-ulat. Paalala lamang ay iwasan ang labis na pag-iingay at manatili lamang sa inyong grupo. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Bawat pangkat ay bibigyan lamang ng 5 minuto upang tapusin ang iniatas na gawain. Naiintindihan ba, class? Okay. Ang pangkat 1 ay inaasahan na makakagawa ng isang malinis na Venn diagram na napapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng anyong lupa at anyong tubig. Naiintindihan ba, pangkat 1? Pangkat 2 naman ay inaasahan na makakagawa ng isang polyeto ang mga mag-aaral sa mga nasabing grupo at may papakita kung paano natin mapapangalagaan ang mga anyong tubig at anyong lupa sa ating rehiyon o lalawigan. Naiintindihan ba? Magaling! Class, meron ba kayong mga katanungan o hindi naiintindihan? At kung wala na ay kumuha kayo ng kalahating papel para sa ating pagtatiya. Panuto. Sabay-sabay natin basahin. Hanapin ang letra ng tamang sagot sa hanay B ayon sa hinihinging impormasyon sa hanay A.
Isulat ito sa kalahating papel. Number 1. Anong anyong tubig na matatagpuan sa isla ng Camiguin? Anong bundok ang nakilala rin bilang Bulkang Catarman? Ito ay hindi aktibong bulkan na matatagpuan sa Kinanglad Mountain Range sa Bukidnon. 4. Ito ay tinatalagang ika-10 rehiyon sa Pilipinas. Ang talon na matatagpuan sa Ilog Agos sa pulo ng Mindanao. Ilang lalawigan ang rehiyon 10? 7. Anong rehiyon ang Northern Mindanao? 8. Anong anyong tubig na ginagamit ang enerhiya ng tubig upang makakuha ng kuryente? Last, ito ay matatagpuan sa outer coast of Volcanic Island. Naiintindihan ba, class? Tapos na ba ang lahat? Sino ang nakakuha ng pinakamataas na puntos? Magaling! Bigyan natin ng 5 palakpak. Wala na ba kayong mga katanungan? At kung wala na, maaari nyo nang kunin ang inyong assignment notebook para sa ating takdang aralin. Sabay-sabay nating basahin. Ano ang dapat mong gawin upang mapanatili ang kayusan at kagandahan ng ating mga anyong lupa at anyong tubig? Naiintindihan ba? At kung wala na ay maaari na tayong magsitayo para sa ating panalangin. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Paalam